Welcome back! Hep hep! Go Agri! Ang sagot diyan, kahit na kayo'y inuulan, ingat po mga kababayan, mga magsasaka at mangingisda at agripreneur at mga kababayan nating kahit hindi magsasaka, nandyan lang po sa inyong tahanan o nasa mga sasakyan, ingat sa pagmamaneho. Yung mga nasa bahay naman, hige po, chill-chill lang. Okay? Amin po, yung mga lalong-lalo na ngayon ay nakikinig sa kasalukuyan, salamat po. At saka yung mga nasa online, nasa Facebook, nasa YouTube at saka nasa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 and 49 ng Affordabax TV. Mayong buntag mga taga Cebu. Samantala, nagsagawa ang Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management ng Level 2 Composting 101 and Learning and Development Program para sa mga benepisaryo ng composting facility for biodegradable waste mula sa United Broiler Raisers Association at ang Philippine Egg Board Producers Cooperative sa lalawigan ng Bulacan at Batangas. Layunin ng nasabing training ng palakasin nito ang kaalaman ng mga benepisaryo sa composting upang mapabuti ang kalidad ng lupa, mapaayos ang pamamahala ng biodegradable waste at makalikha ng sariling compost fertilizer. Layon din ang training na maturuan ang mga benepisaryo na makatipid sa gastos sa produksyon at mapagalagaan ang kalikasan. Tinalakay sa training ang mga mahalagang paksa tulad ng composting process, waste shredding, paggamit ng organic materials at paggamit at maintenance ng pasilidad. Isinagawa din sa training ang aktual na paggamit ng composting facility for biodegradable waste. Sa pamagitan ng patuloy na teknikal na suporta, pinapakita ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management ang dedikasyon nito sa pagtaguyod ng sustainable agriculture at environmental stewardship sa mga komunidad ng magsasaka. Ito ay ayon nga sa pamumuno ni Director 4, Dr. Gina Pardinilo at ni Assistant Director Denise A. Solano. Mga kababayan, yung pong the Bureau of Soils and Water Management. Samantala, malugod na tinanggap naman ng ilang farmers group at LGU mula sa bayan ng Mountain Province ang composting facilities galing naman dyan sa Department of Agriculture at the Bureau of Soils and Water Management. Yung composting facilities na yan ay bahagi ng proyekto nga ng tanggapang ito sa ilalim ng pondo mula sa National Rice Program sa bayan ng Bauco, Mountain Province. Magandang umaga po, Naimbag. Mga nariyan po sa Bauco Mountain Province. 18 composting facilities para sa biodegradable waste ang ipinamigay sa mga benepisyarong grupo ng mga magsasaka at local government units noong July 17. May mga benepisyaryo po mula sa Paracelis ang nakatanggap ng composting facilities na turnover sa Alfonso Lista ng Ifugao. Kasama sa composting facilities ang rotary composter at shredding machine. Ang mga nakatanggap na LGU ay ang mga bayan ng Tadyan, Barlig, Sabangan, Sagada at Besao. Nauna na rin nakatanggap ang ilang pang bayan sa Mountain Province noong July 15. Bago ang turnover, nagkaroon muna ng operational testing sa mga makina upang masigurong gumagawa ng mabuti ang mga ito na ng organikong pataba at nagsasagawa din ang mga kinatawan ng DSWM ng orientation sa tamang pangangalaga ng mga pasilidad. Sa kabuuan, 26 na composting facilities para biodegradable waste ang naipamahagi na ng Bureau of Soils and Water Management sa Mountain Province. Magandang umaga po dyan sa mga taga Mountain Province, lalo sa Bauco, Mountain Province at saka sa Tadyan. Magandang umaga po mga magsasaka at saka mga farmers organization. 9:36 na ang oras. Ay maganda po ang pag-uusapan namin ngayon. May pagkaugnayan po sa Water Resources Management Division. Ang aking makakausap ay si Engineer Gerson Pagador, ang focal person ng ito po yung small scale irrigation project. Meron din kaugnayan din sa solar powered irrigation. Mula yan siya may focal persons for Region 1, Region 3, Region 4B, and Region 8. Siya ay si Engineer Pagador ay isang Engineer 2 na sa Design and Engineering Section ng Water Resources and Management Division ng Bureau of Soils and Water Management. Kausapin natin ang ating subject matter expert na si Engineer Pagador. Ay ba,
Gandang umaga sa iyo. Artistahin din pala ito ang aking mga kausap. Gandang umaga, Engineer Gerson. Good morning. Magandang umaga po, Sir Kiko, at sa inyong mga tagapakinig. Nako, pasensya ka na at maabala ang iyong Sabado ngayon. Ano nga ba itong kasalukuyang proyekto na pinagkakaabalahan ng inyong section, yung Design and Engineering section dyan sa Water Resources Management Division, Engineer Gerson? Okay. Ang BSWM po ay para po sa kabatiran po ng nakarami. Ang BSWM po ay focal office po para po sa irrigation na instruct po kami ng Department of Agriculture na mag-implement ng small scale irrigation project at funded po ito locally funded project. At yung ilan po sa mga ni-implement po namin SSIP o types ng SSIP ay ang Small Water Impounding Project o SWIP. At yung ikalawa po yung um, Solar Powered Irrigation Project o uh, SPIS. So yung pong SWIP o Small Water Impounding Project, ito po yung dam na tinatawag kung saan nagtatambak po tayo ng lupa sa isang depresyon upang sa ganun ay makaipon po ng tubig during rainy season. At kapag nakaipon po ng tubig during rainy season, ito naman po ay magagamit sa pag-irrigate sa mga kalupaan, sa mga magsasaka upang makapagtanim po sila lalong-lalo na sa dry season. At yun naman pong SPIS o Solar Powered Irrigation System, ito po ay gumagamit ng enerhiya mula sa araw. So meron po tayong mga components kagaya ng solar panels na siyang sumasala sa init ng araw upang maging ito ay maging electricity na andar naman po sa pump o bomba na kukuha ng tubig sa iba't ibang water sources kagaya ng mga ilog, creek, o kaya naman kapag nasa ilalim ng lupa, groundwater. So ito pong mga ganitong type of SSIP ay talagang eco-friendly, wika nga, dahil hindi naman po ito gumagamit ng mga fuel, ng diesel o gasoline. Kaya nakakatipid po talaga yung mga magsasaka para pampatubig sa kanilang mga sakahan. Kaya naman, malaking pakinabang po ito sa ating mga magsasaka, lalo na sa mga upland farmers na kung saan yung NIA ay hindi nila naabot ito. Kasi mga maliliit lang ito, SSIP, Small Scale Irrigation Project. So mga small lang po kami, hindi gaya po ng NIA na mga malalakihang sakahan po yung kanilang pinapatubigan. Kaya napakalaking tulong po nito, lalo na sa mga maliliit na magsasaka sa mga upland. Nabanggit mo yung mga sabi mo parang maliit lang kung ikukumpara sa mga lalaking na ginagawa ng National Irrigation. Pero kung ito ay mapapadami sa ating bansa, baka mamaya ay kapantay na rin kayo ng isang National Irrigation Administration. Anyway, nakakatuwang isipin na yung mga pulo-pulo, mga maliliit na mga proyekto, kaya nga tinawag na small, ano? SSIP, small scale irrigation project, at saka small or solar powered irrigation system, small water impounding na proyekto. Ano nga ba ang mga status ng mga programang ito o proyektong ito na yung mga nabanggit? Katulad niyan, meron palang proyekto diyan sa Nueva Ecija, may Pangasinan, meron ding Kalinga, no? Engineer Gerson. Apo, tama po kayo, Sir Kiko. Hmm. Meron po tayong project sa Cuyapon, Nueva Ecija, yung naglilimpiaan suite. Ito po ay katatapos lamang gawin, 100% completed na po ito, for operation na po ito. So i-turn over na po ito sa August. At marami po itong, kapag nakaipon na po ng tubig, magamit na po ito, lalo na po sa dry season, ng 50 hektarya ng mga patubigan po nito. At hindi Mm. po sa Balungaw, Pangasinan, tapos na rin po ito, rehabilitation naman ng Placido Sweep. So, kasi yung ating pong mga dati nang naipatayo mga project ng mga sweep, ng kalaunan ay naiipunan ng mga
sediments kaya yung imbakan ng tubig ay kumukonti. Kaya naman nire-rehab po natin 'to, dinidisilt, inaalisan ng mga sediments para mas lumawak pa yung impunan ng tubig at mas maraming maipon na tubig upang mas maraming mapatubigan na sakahan. At gayon din, ongoing po yung Magasuso Sweep sa Tabuk City, Kalinga. So 30% physically completed na po ito. So ongoing po yung pagtatambak ng lupa. So tinatambakan po nila ito ng lupa at kinokompak na maigi para hindi po masira. At hindi lang po yon, marami pa pong mga proyekto kami. Sa katunayan po, kan po yan, buong Pilipinas. Marami pong ginagawa, yung iba ongoing, yung iba for awarding, at yung iba ay yung nga po bidding pa. So Mm. so marami pong proyekto ngayon sa tulong po ng sa pangunguna po ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos through Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at sa aming masipag na Direktor Dr. Gina Pinilo ay talagang nabigyan ng pansin itong magandang proyekto nito, itong mga SSIP, lalo na po yung SPIS o Solar Powered Area System at yung SWIPO, Small Water Fountain Project. Binigyan po ng pansin at binigyan ng pondo. Kaya naman mula po noong nakaraang taon at patuloy, ang BSWM po ay nag-i-implement na ng ganitong mga proyekto. Dati po kasi mga technical assistance lang po kami. Pero ngayon ay nagka-pribilehiyo po kami na mag-implement na ganitong mga proyekto. Magandang pakinggan, Engineer Gerson, na yung sipag ng bossing dyan sa Bureau of Source and Water Management, sa Director Gina Pardinilo at saka si Assistant Director Denise Solano, at saka yung suporta ng Department of Agriculture mismo as an organization ay malaking tulong para sa mga magsasaka yung binabanggit nyo. Sabi mo, noon technical assistance lang, design lang. Pero ngayon, pati implementation nandyan na. Meron bang mga training program ang inyong tanggapan tungkol dito sa pagbibigay din ng mga programa o proyektong nabanggit na, Engineer Gerson? Yes po, Sir Kiko. Meron po tayong kinakaandak na mga specialized training program. Oo. Katuwang po natin dito yung Agricultural Training Institute o ATI. Mhm. Bali, sila po yung nagpopondo. Then kami po yung ini-invite na resource persons. So meron po tayong bali apat na training program kagaya po ng dam design training ng SWIP at dam design po sa diversion dam, gayon din ng construction supervision training at yung topographic survey training. So yan pong apat na yan ay ini-implement po ng ATI at kami po yung ini-invite na resource person. At yung mga participants po ay mga agricultural and biosystem engineers na naka-assign po doon sa mga LGUs na kung saan sila po yung gagawa ng mga ng design na kapag na-capacity na po sila yung gagawa ng mga design sa isang particular na type ng SSIP upang matugunan din naman yung pangailangan ng mga proyekto may kinalaman sa irrigation sa kanilang lokal na unit. Yung binabanggit po mga kababayan itong si Engineer Gerson Pagador ay may kaugnayan dito nga. Kanina pa sa mga small water impounding. Ako nagka-interest ako dyan sapagkat nakakita ko, naririnig ko yung mga feedback ng ibang taong Tata Rolly at mga kasama, Ati Tess at saka Drizel and Engineer Jobel. Alam po ninyo, yung water impounding na yan, kahit na small, ay natutuwa ang mga magsasaka diyan dahil nakakakuha pa din sila nung maliban sa tubig, meron pang pang-ulam at saka pang-gulay, di ba? May tulong tubig papunta sa palayan, meron ding nagiging palaisdaan na at saka po lalagyan pa nila ang taniman mga gulay sa tabi-tabi. Ano, di ba? Engineer Gerson. Ano bang naman ang kadalasang challenges o hamon dito sa programa o proyektong ito na naiinkwentro ninyo, Engineer Gerson, pagka pinatupad ng mga proyekto? Yung mga concern ba kayo katulad ng
right of way? O yung mga iba pa niyong makakasama dyan sa pagpapatupad ng programang ito, Engineer Gerson? Yes po, Sir Kiko. So karaniwan na right to pay nga po yung mga naging problema. Pero Mm-mm. bago pa naman po ma-implement yung mga proyekto, pati una na po namin sinasaayos yung mga right to pay problem, gaya po ng Oo. mga paglalagyan po ng mga project po natin, halimbawa po sa SWIFT, yung reserba po niyan, syempre may lulubog na mga lupa. So yung may-ari ng Mm-mm. lupa dapat makausap namin at mapagkasunduan kung ano ba yung gagawin doon, kung ito ba ay papahiram lang o idodonate nila. Kung Ganun. papahiram lang, hanggang kailan. So may mga So, use of rock agreement, may wala ng deed of donation, at ganoon din sa mga kanal, dadaanan ng kanal. So magkakaroon din ng right to pay dyan, na yung lalo na doon sa access, ay kung papayag po yung mga may-ari ng lupa. So yun po yung mga mm-mm. kung ano na namin, pati una namin inaayos yung mga ganong bagay, mga right to pay problem. Pero during kwan pa rin, implementation, hindi pa rin po naalis yung mga ganong problema. Natural naman po yun kasi iba, Mm-mm. yung ibang tao, ibang may-ari ng lupa ay parang nagbabago yung isip. So, Ay, nagkakaroon ng mababawasan right to nga pay yung problem. Pero, Problema nila yung pag nabawasan yung lupa dito sa kabila, doon sa unahan. Parang di ba ganun ang inaaral nyo muna yung bago implement sa pagde-design nitong halimbawa small water impounding, yung solar powered irrigation. May mga ganung bagay the Engineer Gerson. opo, so siyempre pagka lupa po kasi pinag-usapan, Oo. mahalaga po yan sa mga farmers, lalo na kapag maliit lang naman yung lupa na sinasaka niya. Kaya diyan po pumapasok yung aming mga community development officer. Sila po yung naipag-usap sa kanila at pinapaliwanag ng husto kung ano ba yung makukuha nilang in return naman na yung dahil nga naapektuhan yung lupa nila. Ano yung makukuha nilang in return sa kanila? Halimbawa, doon po sa reserbo ng SWIFT, dahil Mm. lumubog yung kanyang lupang nasakahan. Oo. So ano yung pwedeng mabalik sa kanya? So pwedeng doon po pumapasok dito yung agreement ng association, kasi may tatayo po mga association kapag tinayo po isang proyekto, magki-create po ng association, at doon sa association magkakaroon po ng kasunduan between yung may-ari po ng lupa at yung association kung ano ba yung kanilang solusyon na parang pwedeng pag-usapan doon, na Oo. pwedeng magbigay ng tax yung bawat ani ng palay ng mga Mm. nabipindisyohan Oo. ng halimbawa ng SWIFT, ay magbibigay ng ilang porsyento ng ani niya doon sa may-ari ng lupa na nalubugan o yung nandun sa reserba. So yung mga ganun po mga aspekto ay pati una ng sinasaayos yon, na lalo na po ng community development officer ng BSWM. So yun po, Yeah. inaayos Oo. din po yun para maging win-win solution po between doon sa uh, nalubugan na lupa at doon sa Mm. mga Mm. nakikinabang doon Habang sa mga nag-uusap tayo, Engineer Gerson, ako, nag-text si Mang Lando Soriquez na taga Tarlac, nagtatanong, meron bang bayad yung pagpapagawa ng mga programang yan, solar water irrigation program o project, yung small water impounding, at saka isa pa, small scale irrigation project? O ito'y binibigyan ng gobyerno na outright para sa paano nyo ba ini-implement? Magandang tanong po yan, Sir Kiko, Go para ahead. po sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig, lalo na Opo. ng mga magsasaka na nakatunghay po sa atin ngayon. Ito pong proyekto na ini-implement po ng BSWM ay libre po ito. Wala po itong bayad. Ay, So libre po libre. itong binibigay, grant po ito. So wala pong bayad dito. Kaya pwede po kayong mag-request sa aming ahensya. Yung sino man po yung gustong mag-request Mhm. ng proyekto. So kami naman po ay pupunta doon sa lugar para mabisita, magkaroon ng site validation para malaman po namin kung ano ba talaga yung appropriate na
technology o intervention o type ng SSIP na pwede na ilagay doon sa isang particular na lugar. Nabanggit Kaya mo yung pwede libre. po silang Engineer Gerson, mag-letter, ano? gumawa ng sulat sa Mm. amin, ipadaan lang po sa kanilang city or municipal agriculturist, Oo. endorse po sa amin kay Director Gina P. Nilo, naka-true po kay Engineer Diosdado M. Manalos. Yan ang boss ninyo, si Engineer Manalos. Ito, bigla siguro na-imagine ko, tumaginting, lumapad ang mga tenga no mga nakikinig ngayon, lalo yung sa pagtatanong na kaninang ipinaabot ko sa iyo. Mapalagay ko, marami pang magtatanong ng ganyan. So, ganun lang pala ang procedure. Pupunta sa kanilang mga municipal agriculture officer dyan sa bawat bayan, at igagawa ng sulat, magpapatulong para ipaabot ang sulat na yan o request sa tanggapan ni Director Gina Pardinilo. No? At saka ipapaabot naman sa inyong section, yung design. Ay, nako, napakahusay ng mga ganyang impormasyon. Sige, magdadagdag pa yung mga palagay ko, magpapadala ng impormasyon na yan. Engineer Gerson, ano ang itinuturing ninyo namang kontribusyon ng inyong section? Yan sa design, of course, yung pong paggagawa ng design, yung design and engineering section ng Water Resources Management Division. Ibang trabaho sa kabuuang estado ng agrikultura sa ating bansa. Go Uh, ahead. Yung pong tubig ay napakahalaga. Mm. Kapag walang tubig, hindi po makakapagtanim yung ating mga magsasaka. So napakalaking contribution po nito na lalo na ito po ay libre na binibigay po ng ating pamahalaan. At ito po ay napakalaking tulong lalo na, sabi ko nga po kanina, doon sa mga upland farmers na kung saan hindi karaniwang naabot ng irrigation ng NIA. Kaya napakalaking tulong nito sa mga upland farmers, sa mga maliliit na magsasaka upang makapagtanim din po sila, upang sa ganun, pag nakapagtanim sila, makakapag-produce ngayon sila ng mas maraming ani. Pag mas marami po silang ani, mas malaki po yung kanilang kita. At sa mga consumers naman po, siyempre kapag mas maraming produce na palay o anumang mga crops, mga herbal crops man yan, ay bababa po yung presyo. Kaya magiging affordable po ngayon yung mga pagkain po natin. Kaya napakalaking tulong po nito, hindi lang sa mga magsasaka, hindi lang po sa mga consumers, ganyan din po sa ekonomiya ng ating bansa. At talagang kung talagang magpapatuloy po ito, lalo na ito po yung focus ngayon ng ating pamahalaan, sabi ko nga po kanina ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi po ng ating Secretary Francisco Laurel, ng Secretary po ng Department of Agriculture, at ang ating mahal na Director, Dr. Gina P. Nilo, Director po ng BSWM. Ito po ngayon yung focus po namin na ma-implement na mabuti itong mga ganitong proyekto sa irigasyon upang matulungan po yung ating mga maliliit na magsasaka na nasa mga upland na lugar o yung mga remote areas. Kaya kapag naibigay po natin ito, syempre malaking tipid sa kanila to, magkakaroon silang mas maraming ani, magkakaroon silang mas malaking kita, maiaahon natin ngayon sila sa kahirapan paunti-unti. At yun din yung bansa natin, syempre, kasama na din pong uunlad doon. Okay, maraming salamat sa pagpapaunlak mo ng panayam na ito, Engineer Gerson Pagador. Thank you ha, at sana madagdagan natin ang mga iba pang impormasyon sa mga susunod na pagkakataon dito sa Usapang Lupa at Tubig ng Bureau of Soils and Water Management. Salamat sa iyo at God bless, Engineer Gerson. Thank you. Maraming salamat din po, Sir Kiko, at sa inyong mga tagapakinig. Alright, magandang araw at ingat sa ulan at itong dala ng bagyong si Krising. Mga kababayan, si Engineer Gerson Pagador ang focal person ng small SSIP ng Region 1 and 3, 4 and 5 and 4B and Region 8. Siya ang Engineer 2, Design and Engineering Section ng Water Resources Management Division ng Bureau of Soils and Water Management. Bago tayo magtapos, maraming salamat po muli kay Director
Director 4 yan ng Bureau of Soils and Water Management, Dr. Gina Pardinilo, Assistant Director Denise A. Solano. Siyempre, may birthday, kamakailan lamang, si Miss Judge Siena. Ma'am Judge, ha? At si Enoch Fetchalin, happy birthday din mula sa Public Information Unit. Nabati din natin si Miss Tini Pardinilo at likewise si RV Francisco Luberiano. Kasama dyan si Miss Ara Alcoreza. Ay, thank you. Muli sa programang ito, ang Usapang Lupa at Tubig ng Bureau of Soils and Water Management. Ingat po kayo ha mga kababayan ngayon sa araw na ito. Maulan, kaya't at lalo yung dala ng bagyong si Crising, pinapaabot namin na dapat ay nasa safe side po kayo. At kung kayo po, mga magsasaka, na nangangailangan ng suporta sa mga susunod na araw, inyong tingnan na ngayon ang inyong mga tinanim ng mga palay, katatanim pa lamang Engineer Rolly, Drizel at Ate Tess, no? Engineer Jobel, maraming salamat po muli sa inyo. Again, ito po ang inyong Agricaster, Francis Kiko Flores, na nagsasabing, to God be the glory. Hep hep! Isa pa. Hep hep! Go Agri! We know you're always on the go.